Hello mga ga, alam ko na kabisadong-kabisado nyo na itong ating recipe ngayon. Pero may nag-message kasi sa akin na kung paano ba daw natin ito lulutuin sa ating kaldero. At kung magkapareho lang ba yung texture niya pag niluto po natin sa kaldero at yung luto po natin sa oven. Kaya isingit na po natin yung ating video na ito at kumpletuhin na po natin para po sa mga hindi pa nakakita ng ating mga video dito sa paggawa nito. Kaya umpisahan na po natin. So ga, una ay gawa muna tayo ng ating crust. Dito meron tayong 3/4 cup ng all-purpose flour at 3/4 cup ng cake flour. Malambot kagatin na hindi matigas at hindi makunat yung ating crust na ito. Half teaspoon ng iodized salt, 2 tablespoon ng ating wash sugar at 1/3 cup na tubig. Tunawin muna natin yung ating asukal at asin bago po natin unti-unting basain dito yung ating harina. At maglagay tayo dito ng 1/3 cup ng margarine. Pwedeng gumamit dito ng shortening kung gusto po ninyo na puti yung outcome ng inyong pabalat ay gumamit po kayo ng shortening. Kung wala naman kayong margarine at shortening ay pwede dito yung butter. At yung ating dough ay masahin ko lang po dito sa aking mesa ng mga 2 to 3 minutes. Yes mga ga, ay 3 minutes lang po yung pagmasa natin dito. Hindi natin ito kailangan na masahin ng masahin. Hindi po natin dito kailangan na makinis ng dough. Masahin lang po natin yan ng sandali hanggang sa mag-will combine lang po yung ating margarine sa ating harina. At dito gumamit lang po ako ng mga small sizes ng ating pie molder na yung sizes niya po ay nasa 7 inches round. At pag sa centimeter naman po ay nasa 18 centimeter. At yung ating dough ay hatiin muna natin ito sa tatlo. At pagkatapos ay figurahin muna natin ng kaunti lang para maging bilog lang. At pagkatapos ay diretso na po natin yan palaparin ng pabilog. Yung magkasya lang po sa ating small sizes ng ating pie molder. At magdas lang po tayo ng harina. Diretso na po natin yan palaparin kasi ay malambot lang naman yung ating dough. Hindi na yan kukulo or hindi na yan uurong pagpalaparin po natin. Tansyahin nyo lang talaga mga ga yung kalapad ng inyong dough sa pagpalapad po ninyo into round. Yung magkasya lang po sa inyong mga round molder. At kung paano ba natin ito i-form dito po sa ating pie molder ay tingnan nyo lang po yung mga ginagawa ko ga. Dito sa part na ito ay hindi ko po madaliin yung ating video para po ito sa gusto pong matuto kung paano ba natin ito i-form tulad nito yung ating crust dito sa ating molder. Kung marunong ka na dito sa part na ito mga ga ay pwede mong skip yung video na ito or yung ating part na ito. Ito ay para po ito sa mga baguhan po na gusto pong matuto nito. Kaya kung interesado ka ga na matuto dito ay tingnan mo lang po yung ginagawa natin sa ating crust, okay? Basic lang naman itong pag-design po ng ating crust sa ating pie kahit ano nga lang pero pag wala ka talagang experience dito na hindi ka pa dito nakasubok ay medyo mahirap talaga. Kaya kailangan po na makikita nyo po talaga kahit sandali lang yung paggawa nito. Ayan, tapos na po tayo mga ga sa ating crust. Isit aside lang muna natin ito. Dito na po tayo sa ating flan mixture. So dito meron po tayong 2 piraso na large na whole eggs yung ating gagamitin at 2 piraso din na egg yolk from large na itlog din. At batihin lang po talaga natin ito hanggang sa madurog na po yung ating itlog hanggang sa mag-pale yellow po siya ng kaunti. At pagkatapos ay maglagay tayo dito ng half cup ng white sugar, half cup ng ating powdered milk at 3 in 1/2 tablespoon ng ating cornstarch. At nang napino na po talaga natin yung ating mixture, ay maglagay po tayo dito ng 1 teaspoon nating vanilla, 1/3 cup ng ating tubig, at 2 cups na fresh milk. Pwede din yung evaporated milk.
At nang na-mix na po natin yan, ay kailangan po na salain po natin ng 2 beses yung ating mixture para makinis na makinis talaga yung outcome ng ating egg pie. At mga ga, isit aside lang muna natin itong ating mixture. Dito naman po tayo sa ating mirang. So dito meron tayong 2 piraso ng egg white mula po sa large na itlog. At maglagay tayo ng 1 tablespoon na white sugar. At batihin lang po talaga natin yung ating egg white hanggang sa ito'y tumibay, hanggang sa ito'y maging medium spec. At pwede ring step pick, kahit alin lang po sa dalawa. Kagaya nito mga gaayan po, okay na po ito. Kahit itaob pa po natin ay hindi na agad-agad mahulog yung ating mirang. Matibay na po siya. At ilagay na po natin dito sa ating mixture. I-mix lang po natin. At nang na-mix na po natin yung ating mixture at yung ating mirang, ay transfer na po natin dito sa 3 po nating nakahanda na holmahan. At bago natin dito ibuhos yung ating mixture, mga ga, banyahan muna natin ng tubig yung ating pabalat para dikit na dikit talaga dito yung ating mixture para hindi magkahiwalay. At nang natapos na po nating nabanyahan ng tubig lahat, ay ilagay na po natin dito yung ating mixture. Hatiin lang po natin ito sa 3. Tamang-tama lang po ito mga ga, yung ating mixture dito sa ating holmahan. At pwede na natin itong lutuin agad. Lutuin natin ito agad sa may preheated oven na 150 degrees Celsius for 40 to 45 minutes. Up and down po yung init ng ating oven dito at mainit na po yung ating oven mga 5 minutes bago po natin ito isalang. At nang natapos ko na yung aking time ng 45 minutes ay ito na po yung hitsura ng ibabaw po ng ating egg pie. Ay hinayaan ko lang muna diyan mga ga. Ay hinayaan ko lang muna dito sa ating oven ng mga 30 minutes. Patay na po yung ating oven, wala na po yung init. Bago ko po siya kinuha sa ating oven ng padandahan. At dito naman tayo sa ating kaldero or kasirola po yung nilutuan ko. Pagka uminit na ng kaunti, yung aking kaldero ay ilagay ko na po ng padahan-dahan yung ating mixture. At lagyan po natin ng kaunti lang po talaga na uling yung takip dito sa ibabaw. At mga ga, walang problema kung palagi po natin yang buksan para po tingnan po natin kung baka na golden brown na ba yung ibabaw or nasunog na. At kailangan yung apoy ng ating kalan dito sa ilalim ay kailangan po ay mahina lang po talaga. At ito mga ga, ay luto na po, ay na-overcook nga, medyo nasunog nga. Kaya yung takip ng aking kaldero dito ay kuhanan ko na lang ng uling at saka takpan ko na lang. Bali, hintayin ko na lang yung maluto ang sa ilalim. At ganyan lang po talaga kahina yung apoy ng ating kalan. At niluto ko lang po ito mga ga sa 35 minutes kasi ay maliit lang naman yung ating mga molder at saka manipis din yung aking kaserola. At ganoon din mga ga, ay hinayaan ko lang siya dito hanggang sa lumamig. Hindi ko siya muna kinuha dito sa ating kaldero. Ay patay na din yung apoy ng ating kalan ha. At ito na po yung ating luto sa ating oven ay malamig na po ito. Kailangan ay malamig na po talaga bago po natin ito hiwain. Bago po natin ito tanggalin sa kanyang mga molder. At ito naman yung ating lutong kaldero. Ayan po, malamig na po yan. Tingnan po natin yung kanyang mga texture mga ga. Hiwain po natin ito. Tingnan po natin yung texture ng luto sa kaldero at luto sa oven. Ayan ga, makinis din. Parang luto lang po talaga sa ating oven. At tingnan naman natin yung luto po natin sa ating electric oven. Ayan mga ka, wala naman pong pagkakaiba. Basta tama lang po yung ating mixture at yung ating pagkaluto. At kailangan lang po ay hindi lang po siya talaga magalaw habang mainit pa. At hanggang dito lang yung ating video. Pasensya na po kayo. Medyo mahaba yung ating video para po talaga ay masundan po ninyo. Ang sarap po nito, promise. Hanggang sa muli, ito po inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.